Ginagawa ni Lola ito araw-araw. Ngayon 85 na, pero parang 6 na po pa rin. 5 secret habits ng malusog na seniors. Pagdating mo ba ng 80, napapaisip ka na, tapos na ba lahat? Na parang ang mga dating kayang gawin, unti-unti nang nawawala? Well, let me tell you something. Hindi pa dito nagtatapos ang laban. In fact, this could be the best chapter of your life. Kasi habang tumatanda tayo, mas nagiging matalino, mas marunong, at mas marunong magmahal lalo na sa sarili. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 essential self-care tips para sa mga seniors age 80 and above para manatiling malusog, masaya, at motivated araw-araw. Hindi lang to tungkol sa pagdagdag ng taon sa buhay mo, kundi pagdagdag ng buhay sa mga tao mo. Number 1, embrace mindful movement. Galaw-galaw para hindi ma-stroke. Alam mo ba, isa sa pinakamahalagang sikreto ng healthy aging ay simpleng galaw. Hindi mo kailangang mag-gym o tumakbo ng marathon. Kahit simple stretching, paglalakad sa umaga, o sayaw ng konti sa tugtugin mo, malaking tulong na iyan. Sabi nga nila, galaw is life. Kapag hindi ka gumagalaw, mas bumabagal ang sirkulasyon, mas sumasakit ang kasukasuan, at mas bumababa ang energy mo. Pero kapag naglalaan ka kahit 15 minuto bawat araw, kahit simpleng lakad sa labas o chair exercises habang nanonood ng TV, grabe ang epekto niyan sa katawan mo. Tingnan mo si Lolo Rudy, 82 taong gulang. Dati hirap tumayo at madaling mapagod. Pero nang sinimulan niyang maglakad tuwing umaga at mag-stretch bago matulog, naging mas magaan ang pakiramdam niya. Ang sikreto, consistency, hindi intensity. Huwag mong pipilitin ang hindi kaya. Makinig sa katawan mo. Kapag pagod, pahinga. Kapag kaya, galaw. Simple lang, di ba? Pero malaking tulong sa kalusugan mo at sa tiwala mo sa sarili. Number 2, nourish your body with purpose. Kumain ng may saysay. Paglampas ng 80, bawat pagkain ay oportunidad. Hindi lang para mabusog, kundi para palakasin ang katawan, hasain ang isip, at pasayahin ang puso. Alam mo ba, madalas nating baliwalain ang pagkain? Minsan, puro instant noodles, delata, o tinapay na puti na lang. Pero tandaan, ang kinakain mo, yan ang magiging ikaw. Kaya piliin ang pagkain na may sustansya. Prutas at gulay na makukulay. Isda o lean meat, whole grains, healthy fats gaya ng olive oil o avocado. Kilala ko si Lola Carol, 84 na taong gulang. Dati halos walang gana kumain. Pero nang sinubukan niyang magdagdag ng prutas sa almusal at whole grain bread sa tanghalian, nagbago ang lahat. Mas energized, mas alerto, at mas maganda pa ang tulog. Hindi kailangang magastos, basta may malasakit ka sa katawan mo. At kung hirap kang ngumuya, pwede naman ang sopas, lugaw, o scrambled eggs. Ang importante, hindi ka nagpapabaya kasi sa bawat pagkain, pinapakita mong mahal ko pa rin ang sarili ko. Number 3, cultivate emotional resilience.
alagaan ang puso at isip mo. Pagdating sa edad na 80, madami ka ng pinagdaanan, tagumpay, lungkot, pagkawala, pero alam mo kung ano ang tunay na lakas? Yung kakayahan mong ngumiti pa rin kahit maraming pinagdadaanan. Yan ang tinatawag na emotional resilience. Hindi ibig sabihin na okay ka palagi. Ang totoo, okay lang na malungkot, okay lang mapagod. Ang mahalaga, marunong kang bumangon ulit. Isa sa pinakamabisang paraan para manatiling matatag ay ang pananatiling konektado sa mga tao. Kahit simpleng tawag sa kaibigan, text sa apo o paggape sa kapitbahay, malaking ginhawa na yan sa puso. Tulad ni Lolo Gregor, 85 taong gulang. Nang mawala ang asawa niya, halos araw-araw siyang malungkot, pero nang sumali siya sa book club sa library, nabuhay ulit ang sigla niya. Doon niya na-realize, hindi pa tapos ang kwento ko. Kaya kung nakakaramdam ka ng lungkot, tandaan, hindi ka nag-iisa. Magkwento, makinig, tumawa, yan ang tunay na bitamina para sa puso. Number 4, safeguard your mind through lifelong learning. Patuloy na matuto. Sabi nila, you stop learning, you start aging. At totoo yan, kasi ang utak, parang kalamnan din, kailangan ng ehersisyo. Kahit simpleng crossword puzzle, pagbabasa ng libro, o pag-aaral ng bagong hobby gaya ng gardening o paggamit ng cellphone apps, malaking tulong yan para manatiling alerto at masigla ang isip mo. Tingnan mo si Lola Ana, 83 taong gulang, matapos mag-retire, natutong magpiano at gumamit ng tablet para mag-aral ng Spanish. Ngayon, araw-araw, mas inspired siya at mas masaya. Hindi kailangang maging expert. Basta patuloy kang curious, buhay ang isipan mo. Subukan mong gumawa ng maliit na goal araw-araw. Magbasa ng isang article, mag-aral ng bagong recipe, o turuan ang apo mo ng kwento noong bata ka pa. Yan ang tunay na kabataan, hindi sa edad, kundi sa kaisipan. Number 5, create a sanctuary of restful sleep. Bigyan ang sarili ng tamang pahinga. Isa sa pinaka-underrated self-care sa edad na 80 ay ang tulog. Pero ito rin ang pinaka-importanting regalong maibibigay mo sa sarili mo. Marami sa mga seniors ang hirap matulog. Madalas magising sa gabi o hindi makatulog agad. Pero may paraan diyan. Gumawa ka ng bedtime routine. Patayin ang TV o cellphone 1 oras bago matulog. Magbasa ng libro o makinig ng soft music. Uminom ng mainit na gatas o herbal tea. Tulad ni Lolo Frank, 81 years old. Dati laging puyat at mainitin ang ulo. Pero nang gumawa siya ng nightly habit, light off, warm tea, at breathing exercises, mas gumanda ang tulog niya. Ayusin din ang kwarto mo. Dapat tahimik, malamig, at komportable. Ang kwarto mo ay dapat sanctuary, lugar ng kapayapaan at pahinga. Tandaan, ang tulog ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Ayan, mga ka-wisdom, yan ang 5 essential self-care tips after 80.
alagaan ang katawan, pangalagaan ang isip, pakinggan ang puso, at huwag kalimutang pahalagahan ang sarili. Hindi hadlang ang edad para maging masaya at malusog. Ang totoo, ngayon mo palang mararanasan ang pinakamatalinong yugto ng buhay mo. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, comment below kung alin sa 5 tips ang gusto mong simulan bukas. At syempre, like, subscribe, at ishare mo na rin itong video sa mga kaibigan mong seniors o sa mga nagmamahal sa kanila. Kasi tandaan mo, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay tanda ng pagmamahal sa sarili, sa pamilya, at sa buhay mismo. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod na episode. Stay healthy, happy, and hopeful. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.